Kailangan magpanggap ni Zelaya bilang katulong sa isang mayamang arogante na si Dave De Silva. 6 years ago, nagbunga na gawa niyang kapusukan ng ay dahilan kung bakit siya magdidisguise bilang yaya ni Dave. Kailangan niyang kilalanin ng ama ng anak niya at magdesisyon kung tama bang pakilala niya ang bata dito o itatago habang buhay ang katotohanan na may anak ito sa kanya. Prologue. After that hot, steamy night in Canada, hindi alam ni Zelaya na magbubungang kapusokan niya ng gabing iyon. Masyado magulo ang isip niya sa mga sandaling iyon dahil sa pagpapalaya sa kanya ng mga kumupkup sa kanya. In an unexpected turn of events, she met a man who has a Greek god body-like and as handsome as god of beauty and perfection, Dave Alden De Silva, a lost man because he found out that his girlfriend had cheated on him. He was in Canada and got drunk at a high-quality bar exclusively for wealthy people like him. He was alone in the counter area when his sister left him. Then suddenly, someone sat on the chair placed on his side. He saw the alluring woman that bewitched him for a couple of seconds. He can't take his eyes away from the woman, and for uncertain reason, he feels something that he had never been felt. The lost on his core is the proof that Seven De Silva wanted to take the woman in bed for a night in pleasure. Nawala ang bisa ng alak, napalitan ng pagnanasa na kailanman hindi niya pa naramdaman sa iba. He swears to himself that this night will not end na hindi niya maaangkin ang babaeng nadadarang na sa init ng mga titig niya. Part 1. Tapos ka na ba dyan? Masungit na tanong ni Dave sa akin habang parenteng nakaupo sa sofa niya. Yes po sir. Sagot ko saka tumayo at pinagpag ang duming nakita sa damit ko. Good, now leave. Dali-dali akong umalis sa harap niya dala mga ginamit kong panglinis. Ayos ka lang ba, Zelaya? Tanong ni Aling Rosie sa akin na makitang lungkot sa mga mata ko. Ngumiti ako at pinigilang maiyak sa nangyari kanina. 2 linggo pa lang akong katulong dito pero pakiramdam ko hindi ko na kaya. Uuwi ka na ba? Tanong ni Aling Rosie. Opo, Aling Rosie, naghihintay na po kasi sa akin ang anak ko eh. Malungkot na sabi ko rito at nagtungo na sa maid's quarter. Hinubad ang uniform na suot. Bago ko tuluyan umalis, tinignan ko muna si Dave na ngayon umiinom ng alak habang may kausap sa cellphone nito. Na makauwi ako ng bahay walang tao. Napabuntong hininga na lamang ako na mapagtanto. Hindi pa umuwi ang anak ko kasama ng ninang Paulinia. Umupo ako sa sofa at sinandalang ulo sa sandalan. Mama! Nagising ako sa boses ng anghel na tumawag sa akin. It is no other than my baby angel. Yes, baby? Sabi ko, tinilikan siya sa pisngi na ikinatawa niya. Nakatulog pala ako. Anong oras na ba? Where's Pauline? Tanong ko sa anak ko na mapansin na wala ang anino ni Pauline sa paligid. Nandito ako. Napatingin ako sa kusina nang marinig ang boses niya na nanggagaling doon. Thank you, Lynn. Sabi ko dahil inalagaan niya ang anak ko ngayong araw. Don't mention it, Z. We're best of friends, diba? Natawa kaming pareho sa sinabi niya. Mauna na ako, may gagawin pa kasi ako, Rie. Paalam nito at saka umalis. Mama, are we going home? Napakunot noo ako nang di ko maintindihan ang ibig sabihin ng anak ko. We are home, baby. Sabi ko na magaluhan sa sinabi niya dahil nasa bahay naman kami ngayon. In Canada, Mama. I want to meet Papa. Nanlaki ang mata ko sa tinuran ng anak ko. Alam kong matagal niya nang hinahanap ang ama niya pero kahit ako, di ko alam kung matatanggap siya ng ama niya. Base sa pag-obserba ko sa ama niya ng 2 linggo, hindi ako sigurado. Di nga niya alam na nakasama niya ako sa isang gabi. Di niya rin alam na may anak siyang nakangailangan ng paglinga niya. Baby, pupunta tayo ng Canada, diba? Sabi ni Mama. Pero hindi para hanapin si Papa. Pupunta tayo ng Canada para bisitahin si Tita Agatha at si Oshani. Sabi ko sa kanya at gano'n na lang ang lungkot na nakikita ko sa mga mata ng anak ko. Ayoko siyang paasahin kaya't kahit masakit, dapat malaman niya ang sadya namin sa pagpunta ng Canada. Ang alam niya kasi nasa Canada ang ama niya eh, maski ako. Kala ko sa Canada nakatira si Dave dahil doon kami nakita sa bar. It was a one-night stand at lasing siya that time. Stupid of me dahil nagpadala ako kahit di naman ako nakainom. Nasa Canada ako that time dahil binisita ko si Agatha doon dahil birthday niya. Agatha is my best friend. Siya ang kasama kong umalis nang tumakas ako sa bansa na minsang palayasan ako ng mga adopted parents ko pero nauna siyang umuwi sa Pinas dahil nagkaayos na sila ng ama ni Oshani na anak nila. Nagpaiwan ako to cool off at doon ko nakilala si Dave. It's been 6 years nang umalis ako ng Canada para bumalik ng Pinas at 5 taong gulang na ang anak ko.
ang bunga ng isang gabi na nakasama ko si Dave. Naiintindihan ko hinahanap niya ang papa niya because he is longing for his father's love na kahit anong gawin ko hindi ko mapunan. Mama, you're always telling me that Papa is busy. I haven't met him even once. I just want to meet him kahit 1 minute lang, Mama. Naiiyak na sabi ng anak ko. Di ko alam anong sasabihin ko sa kanya. I'm trying my best na lumapit kay Dave. Pumasok ako bilang katulong para makilala siya. Gusto ko makilala siya ng anak ko. Pero natatakot akong ayawan siya ng papa niya. Ayoko na masakta ng anak ko dahil doon. Okay, so ganito. When we arrive in Canada, Mama will look for Papa and I will tell him to meet you. Is that good? Tumango naman siya. Umaasa na mangyayari ang sinabi ko. I'm sorry baby, Mama needs to lie. Marami ang pumapasok sa isipan ko. Paano ko malaman ni Dave at kung tatanggapin niyang anak namin, ilalayo niya sa akin ang bata, paano ako? Pero kapag naiisip ko ang pagnanais na makita ng anak ko ang ama niya, mas nanaig sa akin ang kilalanin si Dave para sa anak ko, kahit may posibilidad na ilayo niya sa akin ang bata. Before Zelaya work for Dave, nasa sala kami ng mga kaibigan ko na si Angie, Pauline at Leah. Si Agatha ang wala dahil nasa Canada to ngayon. May ipapakita kami sa Yori. It was Angie at lumapit siya sa akin dala ang isang magazine. Binaba ko ang juice na kasalukuyan kong umiinom at tiningnan siya. What is it? Tanong ko. Imbes sagutin ako, binigay niya sa akin ang magazine na hawak niya. Naguguluhang tiningnan ko ito at nanlalaki ang mga mata ko na makita ang mukha ng lalaking nakasama ko sa isang gabi sa Canada. Nang mag-angat ako ng tingin, seryoso na silang tatlong nakatingin sa akin. He is the man, right? Tanong ni Leah na nakatingin lamang sa TV. How did you know? Di makapaniwalang tanong ko. Hunch, sabi mo Canadian ang ama ni Eno, pero are you sure na Canadian nga? Baka kasi kagaya mo napadpad lang sa Canada that time. Unang paliwanag ni Angie. That was our first clue. Baka hindi Canadian o nakatira sa Canada ang ama ni Eve. It was just your assumption na taga-Canada since doon mo nga siya una nakilala. Second, kahit sino sila, malalaman agad na mag-ama sila dahil kuhang-kuha lang naman po ng anak mo ang buong physical appearance ng ama niya. Galing lang siya sa petsay mo pero nagmana siya sa nagmamay-ari dyan sa pumasok sa petsay mo. Natatawang ani Angie. I heard naghahanap siya ng new maid ngayon. Dagdag ni Leah, hindi pinansin ang biro ni Angie. Yeah, siya si Dave Alden de Silva, isa sa kilalang mayaman na bachelor ng bansa. Naku, malaking isdang nabingwit mo ri, sabi ni Pauline na tinawanan ng lahat. Di pa rin magsingkin sa akin lahat ng mga nalaman ko ngayon. Matagal ko na siyang hinahanap dahil gusto siyang makilala ni Eno. Buong akala ko nasa Canada siya, yun pala. Pero teka, paano pag masama ang ugali niya? What should I do? Gusto ko mag-apply bilang maid niya. Sabi ko na kinatigil ng tatlo. We know. We see that coming and don't worry Z. Ikaw ipapadala bilang bagong maid niya. Confident na sabi ni Angie. Perks of having connections. Back to present. Saan tayo magsistay, Mama? Sa hotel muna anak bago tayo pupunta sa bahay ng tita Agatha mo. Sabi ko sa kanya. Kung excited ang anak ko, kinakabahan naman ako. Gusto ko nga sana walang abelya ang pagpatak namin pabalik sa Canada. Agad kong sinecure ang anak ko nang itawag ang pangalan namin. First time ni Eno na makasakay sa plane but he seems fine. Hindi siya nagtatakot o nagtatanong ng bagay-bagay. He is observing his surroundings. Hi! Napatingin ako sa gilid namin ng lalaki na nagsalita ito. Kinakausap niyang anak ko na busy kakatingin sa paligid. The guy looks like he is in his 30s. Gwapo, halatang edukado. Hello po, mister. Sabi ng anak ko at binalingan ako ng tingin. Mama, can I talk to him? You're here naman so I'm safe to talk with strangers, right? Di ko mapigilang di matawa sa sinabi niya. Sa panggigigil ko, hinalikan kong magkabilang pisngi nito. Of course, anak. Sabi ko at mukhang naririnig ng lalaking sinabi ni Eno dahil natawa rin to. How old are you, kid? Dinig kong tanong ng lalaki. Why is he asking? Baka nakukuitan sa anak ko. I'm 5 years old po, mister. Sagot naman ni Eno. I see. You look familiar. Nang sabihin niya yon, kinabahan ako kaagad. Kilala ba niya si Dave? Shit! Kung sino man nakakakilala kay Dave, malalaman agad na magkamukha ito at si Eno na parabang pinagbiyak na bunga dahil carbon copy ng batang physical appearance ng ama niya. Baka maghinala to.
Baby, sleep ka na. Stop talking na with strangers, anak. Sabi ko at mukhang inaantok na nga rin siya dahil sinandal niya ang kanyang likod sa upuan ko at humikab. Nang mapatingin ako sa lalaki, taimtim siyang nakatingin sa akin at sa anak ko. Parang inoobserbahan kami. Don't you mind if I ask you, miss, kung anong pangalan mo? Tanong niya. Hindi ako nagbibigay ng impormasyon namin sa kung sino, sir. If you don't mind, please mind your own business. Di ko mapigilan na magtaray. Dahil hindi na maayos ang pakiramdam ko sa kanya. Parang may hatid siyang di magandang balita sa akin. I see. Tumahimik naman siya na nakarating kami sa Canada nang walang sagabal. Na makababa na kami, hindi na mapigilan ng anak ko na makaalis sa airport. Excited na talaga siya na ma-explore itong bansang ito. Bro, I saw a kid. Yeah, he looks exactly like you. Sabi ng lalaking kausap namin kanina. May kausap siya sa phone. At nakatalikod sa amin kaya hindi na kami nakikita. Kaibigan ba siya ni Dave? Shit, kailangan na namin na makaalis dito. Hindi pa ito ang tamang oras para lang malaman niya na ang lahat, hindi pa kampante ang loob ko sa kanya. Hindi ako sigurado kung mabuting tao ba siya. Ayokong isaalang-alang kaligtasan ng anak ko kahit na ama pa niya ito. Inawakan ko ang kamay ni Eno at dali-daling pumara ng taxi. Lumabas ang driver ng sasakyan at tinulungan kami sa pagpasok ng bahagahin namin sa compartment. Nang papasok na kami sa loob, tinawag ni Eno ang lalaki na nakausap niya sa plane kanina. Mister! Nanlaki ang mata ko lalo na marinig ang ilang mga malulutong na mura nito. Bad timing ka, anak. Mamaya baka kabagi niya ng papa mo. Shit! They're leaving, bro! Narinig ko pang sabi niya sa kausap niya sa phone. Saka ko na sinarado ang pintuan. Faster, mister. Drive us to this address. Sabi ko pa sabay pakita ng address na isinulat ko sa maliit na notebook ko habang nag-aalala na baka kaibigan niya ni Dave. Thank God, safe kaming nakarating sa hotel. This is a 5-star hotel at di ko na chinek kung sinong may-ari. Isang gabi lang naman kaming dito magsistay. Nagpabook na ako online way back to the Philippines so wala nang kuskus balungos pagdating namin dito. Maayos ang facility. Secure naman ang hotel. Eno seems to enjoy it. I like it here, mama, sabi niya. Dala sa may malapit kami sa counter nakaupo dahil hinihintay pa namin sandali ang maglilid sa amin sa kwarto namin. Oh my God, sabi ng babae habang nakatingin sa anak ko. Ang babae parang kaedad ko lamang. Maraming bodyguard sa likuran niya so she's probably an important person. Iwan niyo na ako. I am safe here, sabi ng babae. Nagulat ako na magsalita siya ng Tagalog. Pinoy ba siya? Bakit siya pupunta sa gawin namin? Kilala ba niya si Dave? Kung oo, patay kami. I'm sorry, miss, pero your child looks so familiar. Para nawala ng dugo ang buo kong katawan sa naging tanong niya. I know Pilipino rin kayo. I heard this cute little angel said the word po. Am I right, kiddo? You came from the Philippines? Nakangiting tanong niya sa anak ko. Yes po. Ngumiti lang siya sa anak ko. Tinignan ako sa mga mata. Kilala mo ba si Dave De Silva? Tanong niya. Di ako sumagot at pakiramdam ko. Hihimatay na ako sa kaba. Base sa reaksyon mo, it's a yes. Sabi niya na seryosong nakatingin lamang sa akin. Di na ako nakapagsalita, lalo na may staff na nag-excuse dahil sasamahan niya na kami sa room namin. Nag-excuse ako sa babae habang kinakabahan, but that woman followed us. Thank you, sabi ko sa staff na maihatid kami sa room namin. I'm harmless. Can I go inside? No worries, I can guarantee you na hindi ako masamang tao. By the way, I'm Sabina De Silva and yes, I am the sibling of Dave Alden De Silva. Now, I am totally doomed. V! Malayo pa man kami, rinig na namin ang sigaw ni Oshani, tuwang-tuwa na makita si Eno. Nasa likuran niya si Agatha na nakangiti sa amin. Kamusta ang biyahe? Tanong niya sa amin. Tiring? Ikling sagot ko. Humalik naman si Eno sa pisngi ni Agatha at lumapit naman sa akin si Oshani. Hello baby girl? Sabi ko rito at yumuko para mahalikan niya sa pisngi. Hello po tita. Hindi na kami nintay ng dalawang bata at agad na nagtumakbo papasok sa loob ng bahay. What happened? I received your text last night. Nag-aalalang tanong ni Agatha sa akin. Pag-usapan na lang natin sa loob. Sina Pauline, wala pa ba? Tanong ko dito. On the way na raw ang tatlo.
sagot nito at nang makapasok kami sa loob, busy ang lahat sa paghahanda. Wala ang presensya ng asawa ni Agatha dahil may pinuntahan saglit. So basically, kami lang ang nandito at ang mga katulong. Hindi kami nagkaabutan ni Agatha ng asawa niya, si Kael. What happened? Spill it, see? Di na makapaghintay si Agatha na ikwento kong tungkol sa nangyari kahapon. Kaya't sinimulan ko na ang pagkukwento sa nangyari sa airport at sa pagdating ni Sabina. She waited me dahil inasikasa ko pa ang mga bata. Pinalitan ko ng damit saka pinatulog. Hindi na nga nagtanong pa masyado about Sabinang anak ko dahil inaantok na rin so wala na siyang kamalay-malay anong nangyayari sa paligid niya. Kung dito inaantok, kanina pa niya for sure dinadaldal sa Sabina. He looks exactly like Kuya at kung magsalita siya o kumilos, parang si Kuya. Sabi niya habang nakatingin sa anak ko na mahimbing na natutulog. I must agree with her dahil sa 2 linggong paninilibihan ko kay Dave, minsan natutulala ako pag nakatingin sa kanya dahil parang ang nakikita ko yung mature version ng anak ko. Ilang taon na siya? Tanong niya. 5, sagot ko. I see. Pero bakit? I know what she means. Bakit? Bakit ko itinago ang bata? Bakit ko inilayo ang bata? Bakit hindi ko siya ipinakilala sa kapatid niya? Because hindi naman matandaan ng kuya mo ang nangyari sa amin 6 years ago. Kaya magugulat siya kung malalaman niyang may anak siya sa akin bigla. Lalo na't once type na naman ang nangyari sa amin before. Paliwanag ko. Really? I doubt that. Natatandaan ko pa itsura mo kahit bata pa ako noon. Sabi niya ang kinalaki na mata ko. What do you mean by that? Tanong ko. Kasama ko ni Kuya that time sa bar. I excused myself for a while na nagbanyo ko and when I came back, nag-uusap na kayo so hindi na lang ako lumapit at hinayaan kayo. Kaya nga malakas ang loob ko na lumapit sa'yo kanina kasi kamukhang kamukha ng kapatid ko si Eno and the fact na nagsama kayo for one night, di malabong anak ng kapatid ko ang anak mo. Literal akong napanganga sa sinabi niya. Di ko alam anong sasabihin ko. Besides, may girlfriend na siya. Isa pa, nitong buwan ko lang na lamang nasa Pilipinas siya nakatira. Akala ko taga-Canada siya kaya hindi ko siya mahanap. It was my friend na nagsabi sa akin ng tungkol sa kanya. And for some reason, kamukha daw ng anak ko si Dave. Naghinala sila na baka nga siyang ama ni Eno. Natawa si Sabina sa sinabi ko. Napaka-ano naman kasi, na dahil lang sa kamukha ng anak ko, kaya nakumpirma nilang siyang ama ni Eno. I cannot blame them though dahil totoo naman. Hindi na nga daw kailangan ng DNA, ika nga nila. Mga abnormal. Well, yeah, kamukha nga naman talaga ni Kuya. Ang weird nga lang ng basihan sabi niya. Eno wants to meet his dad as his mother gusto kong masigurong mabuting ama ang daddy niya. Baka kasi tinakwil niyang anak ko lalo na may girlfriend siya ngayon. Pumasok ako bilang katulong sa kuya mo para kilalanin siya. Kung tama bang pinakilala kong bata sa kanya o hindi? Tapat na sabi ko kay Sabina. I don't like that bitch, sabi pa niya. It's not my right namang himasok sa desisyon mo sa buhay at tama ka naman. Dapat kilalanin mo si kuya. Di porket kapatid ko siya, isusuportahan ko siya. He is an ass so he needs to change first. Pero mabait naman siya minsan. I can guarantee you with that. Nakangiting Aniya. Thank you, sabi ko. She's nice, malayo sa ugali ng kapatid niya. What's your name by the way? Natawa siya. Oo nga naman, kanina pa kami nag-uusap, pero eto't di pa niya ako kilala. Zelaya, just call me Ree or Ria, sagot ko. It's nice meeting you, Zelaya. Anyway, gusto ko lang i-clarify sa'yo regarding sa sinasabi mong girlfriend ni Kuya. That bitch, Amanda, kiniklaim niyang si Kuya ang ama ng pinagbubuntis niya. Kuya denied it, pero mapilit pa rin ang bruha. Kaya we don't have a choice kundi kup-kupin siya para after delivery pwede na kaming magpa-DNA test. Ayaw namin na skandalo. Sabi niyang puno ng panggigigil. Oh, so yung girlfriend na lagi niyang kausap, buntis pala. Ipapush ko na ipakilala ang anak ko o hindi na lang. Kinukulit na nga ni na mama at papa si kuya para sa bagong tagapagmana Pero ayoko namang galing sa bruhang na magmamana ng legacy namin. Kahit ganun si kuya, hindi naman niya tinatakbo ng responsibilidad niya. Matagal silang wala ng Amanda na yon kahit nang sabihin niya na hindi kanya ang bata, naniniwala ko sa kanya. Dagdag pa niya tumayo saka lumapit sa anak ko. But I guess hindi na ako dapat ma-stress pa. Your son is the firstborn of Kuya, so dapat siya lang tagapagmana niya. Nanlaki naman ang mata ko sa mga sinabi niya. Please huwag mo munang sabihin, hindi ko hinahangad ang kayamanan ni Dave. Kaya kong buhayin ang anak ko. Ang gusto ko lang lumaki siya na malayo sa gulo, sabi ko.
Ayoko na makisawsaw sa kaguluhan nila. Ayokong madamay ang anak ko. I respect your decision, C. Hindi ko rin sasabihin kay kuya na hindi ka makiusap sa akin. Kailangan ko muna makita ang responsable na siya sa buhay niya. Mas gusto kita maging sister-in-law. Sabi pa niya na ikinapul ako. Nakakahiya. Di naman sumagi sa isip ko na maging kami pa ng anak ko eh. Ang gusto ko lang mapagbigyan ng anak ko sa kagustuhan niya na makilalang ama. Maari ko bang dalawin ng bata sa'yo? Maari ba ako magpakilala parang tita niya? Pwede ko ba siyang hiramin kahit sandali lang? Promise, mag-iingat ako. Sabi niyang puno ng pagsusumamo. Natawa ako sa tinuran niya, ewan ko. Pero kahit bago pa lang kami nagkausap, pakiramdam ko ilang dekada na kami magkakilala. Ayos lang sa akin, pero dapat ka muna niya makilala at dapat masanay siya sa'yo. Sandali lang kami dito sa Canada eh, uuwi rin kami ng Pinas sa sunod na linggo. Sabi ko na ikinatuwa niya. Sige, can I have your address doon? And your number as well kung okay lang naman. Sure. Sabi ko at binigay sa kanya at saka nagpaalam para umalis. Kinabukasan, maaga ako nagising dahil naramdaman ko gising na rin tong anak ko. Good morning, Mama. Masiglang bati ng anak ko na halos mapunit ang bibig sa laki ng ngiti. Good morning, anak. Sabi ko at hinalikan siya sa magkabilang pisngi na tinawanan niya. Mama, where's the beautiful lady last night? Agad pumasok sa isip ko si Sabina. Kung gano'n nakita siya ni Eno kagabi. Nasa room niya anak, pero magkikita tayo later sa kanya. Sasabi siya sa atin sa breakfast. Biglang lumiwanag ang mukha ni Eno at nagtutumalon sa tuwa. Agad namin ginawa ang morning rituals namin, saka kami bumaba para i-meet si Sabina. Kompleto facilities dito sa hotel at may something like resto sila dito and well accommodated lahat. That's why I like it. Simple yet cozy.